Tingin mo, Admar, sa Malacanang, kung talagang gusto nilang walang politika, tigil nila yung impeachment kay VP Inday. Nababanggit yung politika, may nagsasabi na maaga raw kayong namulitika. Kayo raw maagang namulitika at parte ito ng politika itong koalisyon po ninyo bilang paghahanda. Lalo na kung ang Malacanang po ang magsasabi, itigil daw po muna ang maagang pamumulitika at pagtuunan muna itong krisis na kinakaharap ng bansa ngayon. Sabihin mo, Admar, sa Malacanang, kung talagang gusto nilang walang politika, tigil nila yung impeachment kay VP Inday. Yan ang malinaw na politika. Yung ginagawa nila, na pinapaimbestiga nila ang isang tao na yung kaso niya nasa COA pa at napakaliit. Ang natitira na lang na hindi pa nag-aayos dyan sa mga liquidation ay 75 million. Yung ibang departamento, di ba? Department of Agriculture, 10.5, kung di ako nagkakamali, 10 billion. Yung Department of Health, 10.5 billion. Yung Department of Public Works and Highways, 17 billion. Yung Department of Agriculture, 8.5 billion. Yung mga yun, notice of suspension na at may disallowance, hindi nila iniimbestigahan. Etong taong to, ang gusto nila imbestigahan, ang gusto nila i-impeach, wala naman, nakandun pa sa COA, paulit-ulit na yung ginagawa nilang pandinig tungkol dyan, talagang politika yung ginagawa nila. So una yan sa palasyo, patigilin nyo yung inyong mga kaalyado dahil tama ho kayo, ang unahin natin ang krisis. Tama ho kayo, ang unahin natin ang problema at wag ang politika. Kami, yung aming samahan, bukod dyan sa paglaban namin sa impeachment, gusto namin may maikulong kayo, may makasuwang kayo dyan sa nangyaring nakawan. Hindi ba nakikita ng palasyo na November pa ho yan, hindi tumitigil ang tao. Ang galit nandyan pa rin, kaya nga naging rage coalition. Galit dahil walang nakulong. May pinangako kayong makukulong nung Disyembre. Tapos na ho, ang Semana Santa, wala pa rin nakukulong at walang nakasuhan. Yung binabanggit nilang kaso, wala ho yun. Sa naririnig ko, yung bang daw Speaker of the House at saka po yung Senate President involved dun sa budget dahil daw yun ang gumawa ng budget at nagkaroon ng plunder, hindi ho yun uubra na kaso. Dahil ang kasalanan po yung pagnakaw ng pera. Ang sabi nyo, si Saldico ang magnanakaw. Nagsalita si Gutesa. Nagsalita yung 18 Marines. Kami ang nagdi-deliver ng pera. Yun ang tutukan nila. Yun ang tingnan nila. At palagay ko, pag yan ang ginawa nila, makakalma ang taong bayan. Opo, tinanong po ang palasyo kahapon sa press briefing na imbis daw, tinanong na imbis na punahin yung mga ginagawa ng Pangulo, why not mag-suggest at magbigay ng rekomendasyon? If ever man na hindi mamuna ang Duterte camp, if ever magbigay sila ng suggestion at tulong sa pamahalaan, bukas po ba yung palasyo? Ang sagot dito ni Yusek Claire Castro, quote-unquote, sabi ng Pangulo, nothing is off the table kahit saan galing yan. Ang ayaw lang po natin, kahit naman po siguro kayo, ang ayaw po natin ay pamumuna ng walang basehan na nagiging fake news na. Yun lang naman po ang ating ikinababahala. Ang mabuhay tayo sa mundo ng fake news, yun po ang dapat na ingatan. Sa tingin niyo po ba bukas ang gobyernong ito sa mga naririnig na mga puna at suwestyon at nakita nyo ba yung adjustment? Kasi sinabi dito, kahit saan daw galing, nothing is off the table kahit saan galing. Pwede bukas ang Pangulo sa any suggestion at kung ano man yan na makakatulong sa governance po. Well, una, Adbar, yung panawagan ni Congressman Lian Libliste, iyan naman yung tinutulak na namin. Di ba? Ang gusto niya, bawasan ng ang ating VAT from 12% to 10%. Ang epektibong mangyayari dyan, kunyari ang isang pamilya ay sumisweldo ng 25,000, mga more or less, 500 piso ang maibabawas niya sa bawat buwan ng kanyang mga gastusin. Kaya ito, isa sa mga tinutulak namin yan. Ang sabi nga ni Kong Lian, nung tanongin, bakit 2% lang? Sabi niya, 2% nga, ayaw pampayagan. Paano pa kaya kung mas malaki?
Ang pangalawa, yung binabanggit ni Egay Irice, nandyan din naman yan, anong sabi niya? Kung pwede, magtayo tayo ng cap, no, o paglilimita sa pagtaas ng presyo ng krudo na ang inaano niya ay 70 pesos, magkaroon ng isang pondo o floating fund para tugunan ito. So ito yung mga nandyan ang pinag-uusapan. Mahirap pang magdagdag o sumali pa sa ganyang usapin kasi yung nga lang dalawang panukalang yan, malaki na ang pag-aaral natin at tinitingnan na natin kung ano yung magiging epekto sa kabuuang ekonomiya, sa pondo natin at kung ano mangyari. Pero nare-recall ko, ang sabi nga ni Irice, bakit naman ang taong bayan lang kailangan maghirap? Tayo naman ay gobyerno. Kung pwede naman nating bawasan din ng kaunti yung ating pondo para sa taong bayan o magsakripisyo tayo, hindi natin magawa. Trilyon-trilyon ang nawala sa flood control mess. Trilyon-trilyon ang pondong nilagay nila sa mga ghost project. Yan po ang tingnan natin. Ngayon, nangutang na naman tayo, sabi nila, sa agricultural modernization. Sana naman, matutuon na yan. Baka mamaya naman, mga ghost project na naman yan naman dun sa mga irigasyon. So, ito yung bagay na hinihingi ng taong bayan. Maibsan ng kaunti. Kaunti lang yung kanilang paghihirap sa ngayon. Opo, natanong din po kahapon sa Malacanang, after po na mabuo yung coalition, kinunan sila ng komento, pati na rin yung naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na yung self-destruction, yung pagbukas daw sa flood control issue ay self-destruction para sa kasalukuyang presidente. Sagot naman dito ni Undersecretary Castro, quote-unquote, self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po kahit maapektuhan at matamaan ang kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya at kaibigan niya or kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroong dapat managot, yan ang nais ng Pangulo. Dapat na managot, hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan magkaroon ng cover-up. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, naawa ako kay Yusek Claire sa kanyang pagsisinungaling. Kung meron dapat na peddler of fake news, dapat tanungin natin si Yusek Claire kung tama ba yung kanyang sinasabi. Yung self-destruction na binabanggit ni Mayor Baste Duterte, napakalinaw niyan. Ang ibig lang sabihin niyan, nagtawag ka ng investigasyon, nagtawag ka ng pag-usig dito sa nangyaring nakawan sa flood control, pagkatapos bumabalik sa'yo. Pagkatapos nakikita mo na ito pala ibabalik sa mismong administrasyon mo. Ang ibig sabihin niya na self-destruction ay yung talagang nagsabi ka ng kung ano nung pagkakamali at sabi mo imbestigahan, bumabalik yung problema. Doon pala sa mismo mong opisina. Yun yung self-destruction. Kaya yung sinasabi nila na nanawagan ng Pangulo, hindi yung totoo. Yung ICI nga, ano nangyari? Wala naman binigay na pag-aaral ng ICI o kaso na dapat kasuhan. O ano may nagsinabi si Diskaya, may affidavit yan. Pinirmahan. Inimbestigahan ba nila yon? Hindi. Nagsalita si Gotesa, may affidavit. Imbis na imbestigahan nila, pinailan pa nila sa korte. Tapos ay lang tanggapin yung kanyang affidavit. O ngayon, nagsalita na naman po yung 18 Marines. Ayaw din nilang tanggapin. Yung mismong sinabi ng ICI na may kaso na magnanakaw si Saldico. O ano nangyari ho? Hindi naman nila kinuha yung kanyang affidavit. Ayaw nilang payagan na magkaroon ng apostil o ayaw nilang payagan na under oath yung kanyang Zoom para siya magsalita. So ito po yung sinasabi natin na self-destruction at hanggang sa ngayon, wala pong nangyayari dun sa investigasyon at wala naman pong nakulong. Kaya Admar, palagay ko, mali na yung sinabi ni Mayor Duterte. Siguro ho, ang hindi lang nakakaintindi dun sa kanyang sinabing self-destruction ay ang palasyo mismo, si Yusek Claire mismo at ang Malacanang.